confusion at conflicting views. Kaya maraming tao hindi maintindihan. Sabi ng iba, pag hindi ka daw nabautismo, hindi ka maliligtas. Marami nagtuturo ng gano'n. Kaya dapat po nating intindihin mabuti ano ba yung mga detalye nito. Pasok, Brad. What shall we cover sa ating topic na to? Ano yung mga topic natin? Ito ba'y biblical? Ano bang action ng pagbabautismo? Hinahagis ba? Iniitya? O binabalibag? Sino ang binabautismohan? Sino ang nagbabautismo? Ano po ang sinusundan ng pagbabautismo? What preceded baptism? Bakit kailangan bautismohan? Kailan dapat bautismohan? Ano po ang nagagawa ng baptism? Ano hindi nagagawa nito? At huli, bakit yung iba ay nagpapabautismo? Kaya ako po itinuro to dahil sinama ko na sa preaching and seminar at the same time para yung gusto magpabaptize ay maintindihan nyo. Tuloy natin. Yan po yung topic na pag-uusapan natin. Mabilisan at maliwalag na discuss natin yung ibang detalye kanina. What is water baptism? The noun baptisma is found 22 times in the Greek New Testament, and verb baptizo is about 80 times. Baptism was part of Jesus' Great Commission. Kaya paulit-ulit sinasabi yan sa New Testament, baptizo means to submerge o ilublob yung kabuuan ng yung katawan sa tubig. Kasi walang English word na pwede i-translate. Kaya kinuha nila sa Greek, ginawa nilang baptism, yung salitang baptizo. Tuloy, brother. Sabi ni Jesus Christ, Matthew 18, maliwanag yung sinabi ng group 3 kanina, all authority in heaven and earth has been given to me. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name, singular, of the Father and of the Son and the Holy Spirit, because 3 is in 1 and 1 is 3. Sabi natin, the Holy Trinity. Si Jesus Christ ang nagtuturo doon sa mga disciple niya. And teaching them to obey, I have commanded you, and surely I am with you always at the end of the age. So yun po tayo, nagbabautismo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Hindi tatlo ang Diyos natin, kundi isang Diyos sa tatlong kapahayagan o manifestation or persona. Okay? Like time, yesterday, today, and tomorrow. Though it is a time, pero magkakaiba yun. Naintindihan na ako. Madali lang intindihan yung Trinity. Lahat yung mga tao kasi ay tanggapin niya dahil nila maintindihan. Pero we accept it by faith. Tinatanggap natin yung katuruan na yan sa pamamagitan ng pananampalataya dahil alam natin, silang tatlo ay iisang Diyos sa tatlong kapahayagan. And then, ano pa yung sinabi niya sa Bible? Pasunod, Brad. He said to them, go into all the world and preach the gospel, the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Tingnan niyo pong mabuti, yung nauna yung pananampalataya kaysa sa bautismo. Kaya hindi po, may wala pong kinalaman ng baptism sa pananampalataya mo para maligtas ka. Sumusunod lamang ang pagbautismo mo dahil nananampalataya ka na. Naintindihan niyo? Hindi yung, ay magpabaptize ako kasi naglulubluban sila. Hindi mo naman naintindihan ano yung Kristyanismo, ano yung si Jesus Christ. Bakit siya namatay sa krus? Dapat maintindihan mo mabuti bago ka mabautismo. Kaya yung baby ibinabaptize doon sa Catholic Church, ngawa na ngawa yan, wah, wah, wah. Binabautismo kita, bubuhusan ng tubig sa ulo, di ba? Pangalan ng Ama, Espiritu Santo, ngayon ikaw ay Kristiyano na. Eh ano kinalaman ng bata sa Kristyanismo? Hindi niya kilala si Jesus Christ, lalak siya ngayon. Loko-loko, hindi sumusunod sa tatay, sa nanay, kasi hindi nga naiintindihan ng konsepto ng pananampalataya at kaligtasan kay Kristo. Sunod, brother. Ano ba yung action ng pagbabautismo? What is the action? Baptisma or baptism consists of processes of immersion, submersion, and emergence. Inilublob. Pag inilublob, syempre, walang nakalutang. Tapos, pag inilublob ka, hindi ka naman natin nakalublob doon, baka hindi ka makahinga sa tubig. Mga 5 minutes, patay ka, di ba? Iaangat ka rin. So, buong katawan mo nailibing doon sa tubig. Pag angat mo ngayon ganyan, bagong buhay sa Panginoon. It is all symbolism of your death and resurrection with Christ in new life. Kaya nga, born again. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, namatay na yung dating ugali niya, mga tataray, mayabang, anumang klaseng pagkatao niya, umangat siya ngayon, nabuhay na muli sa bagong buhay kay Kristo. Pinapakita niya sa tao at sa Panginoon, sa mga anghel, at para sa mga demonyo, ako'y bago na. Wala na yung dating pagkatao ko. Yun ang ibig sabihin lang nung namatay tayo sa Panginoon. Pakinggan nyo rito sa Romans 6:3. Don't you know that all of us who were baptized in Jesus Christ were baptized into His death? Okay? Baptized into His death. We were therefore buried with Him. O, nailibing daw tayo. Literal ba kayo nilibing kasama ni Kristo? Sino ba rito ang nilibing? Mga zombie yun. Hindi naman eh. Spiritual yung kinakausap ni Pablo rito eh. Through baptism into death, in order that just as Christ was raised, o nabuhay si Kristo, di ba? From the dead, through the glory of the Father, we too may live anew. Ayun, nagsisimbolismo lang siya ng bagong buhay mo kay Kristo dahil nga namatay ka na sa dating pagkatao mo, nung hindi ka pa Christian noon, ang awang-away, ang yabang-yabang mo, ang init ng ulo mo, lagi kang aburido, lagi kang natatakot, meron kang maling identity sa sarili mo, false values and false belief. Kaya nagkaroon ka ng bagong pagkaunawa at bagong buhay kay Kristo. If we have been united with Him like this in His death, we will certainly also be united with Him in His... Okay, nakaka-identify tayo sa muli niyang pagkabuhay. Bagong buhay yung pagkabuhay muli ni Jesus Christ eh. For we know that our all, nakita niyo yung sarili doon. Siguro nakita niyo yung old self niyo nung araw, hindi pa ay Christian, di ba? Dami yung kinakatakutan sa buhay. Pati yung mga may utang sa inyo, kinakatakutan niyo. Was crucified with Him so that the body of sin might be done away with, that if we no longer be slaves. Kanino daw? Kasi nga, nung isang tao hindi pa Kristiyano, normal lang sa kanya magkasala na magkasala. Pero nung naging Kristyan ka na, nakakarinig ka ng mga Bible study, gumawa ka lang ng isang kasalanan parang hindi ka na mapakali. Naranasan niyo ba yun? Yes. O, ibig sabihin, tagalangit nga tayong lahat dito. Amen? Para pang konting pagsisinungaling na ako, Panginoon, ang sinungaling ako, di ba? Nararamdaman mo eh, kasi bago na yung pagkatao mo, hindi ka na dati. Dati, normal lang sa atin yung nang sisinungaling, pero ngayon hindi na. For we know that our old self was crucified, o naipako na daw yung dating pagkatao mo. Kaya lang, pag nakapakang ganyan, siyempre, patay na. Ang ginagawa ng ibang Kristiyano, nagtatanggal yung pakot, sumauba, ulit. Nakipagalabi naman sa putikan. So, kaya bumabalik-balik yung mga iba, hindi maintindihan nga eh. Dapat na-crucified na, past tense na nga eh. So that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Therefore, anyone who has died has been freed from sin. So, pero hindi naman nangangahulugan na atingin na natin yung sinless perfection kasi nasa laman pa rin tayo. We are still subject to temptation at pagkakadulas ng dila at pagkakadulas. Nagkakamali pa rin tayo. Pero hindi na tayo na slave. Pero hindi ka na slave. Kung sinabi slave, kontrolado ka. We master sin. We control the sinning aspect of life, but we are not controlled by sin. Amen? O yan po yung action. Ano ba yung kasunod, Brad? Ayun, nakita natin dito kanina. Maganda itong illustration dito, no? Merong mga ilang illustration para maintindihan natin, para sa lubluban natin sa 13, alam niyo yung nangyayari. In Christ, sa 2 Corinthians 5:17, ikaw to, nanampalataya kang Kristo, death, He died for me. Namatay si Kristo para sa'yo. Ikaw din, mamamatay na para sa Kanya. Not necessarily physical, but your spiritual affiliation with the devil or with darkness. Tatanggalin mo na yan, papatayin mo na, bibitawan mo na yung mga, kung ano naman dyan mga mali sa buhay mo. When Christ died, I died. Kaya into the water, nailublog ka dun. Si Kristo naman, nailibing. Ikaw rin, sinisimbolo ng pagkalublog mo, nailibing ka na rin kasama ni Kristo. Yung pag-angat mo dyan, nabuhay din na muli si Jesus Christ, di ba? Kaya ito yung threefold identification na diniscuss nyo kanina. Number 3. Number 4 kayo? Namatay si Kristo para sa'yo, mamamatay ka rin para sa Kanya. Inilibing si Kristo, at inilibing ka rin underwater, ha? Hindi na ito permanent to, Brother Ryan. Kaya pag nilublog mo sila sa 13, mga 30 minutes mong ilubog. Pwede na. Pwede na. Baka realistic yung kamatayan nila.
Tapos angat doon, when Christ rose sa water baptism, because of these three identification of death of Christ, the burial of Christ, and the resurrections of Christ, that it's all what we know. Kung meron pa kayong dagdag na turo dito, baka kulto na po yan. Okay, ito lang po yung biblical belief nating mga Christians. At alam natin, it is already established as an orthodox doctrine of all believers, Christian in entire Christendom. And then, next, brother. Sino daw ang binabautismo? Who was baptized? Both men and women. Paano pagka mga bakla? Kasama pa rin mga tomboy. Kung sila po ay magsisisi sa kanilang homosexuality at tatanggalin na ng mga maling gawa, sila po ay candidate po sa baptism. Huwag nyo naman sabihin ay bakla ka, hindi ka pwede magpabautismo. Nevertheless, more and more, men and women believe in the Lord and were added to their number. Kaya pagka sila po ay nampalataya at naisama sa kanilang pulutong ng pananampalataya, sila po ay nagsasubmit sa water baptism bilang tanda ng kanilang pakikiisa sa Panginoon. Amen? Sino daw? Both men and women. Tuloy, anong kasunod niya, brother? Sino who did the baptizing? Sino daw ang nagbabautismo? Si Apollos at si Philip, nagbaptize din sila. Yes, I also baptized the household of Stephanas. Beyond that, I don't remember if I baptized anyone else. Sa Acts 8:12-13, but when they believed Philip as he preached the good news of the kingdom of God in the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Simon himself believed and was baptized, and he followed Philip everywhere, astonished by the great signs and miracles he saw. Okay, yung mga mananampalataya, the leaders of the church, they do the baptizing. Next, ano ba yung mga preceded baptism? Ano ba yung mga pagkakasunod-sunod niyan? Una po, na may pangangaral. Dapat nakakarinig muna ang tao ng preaching or teachings about Jesus Christ, the Christian belief and doctrines. Siyempre, pagka nakarinig ka, naniwala ka, faith comes from hearing the Word of God. At ikaw ay nagsisisi ng iyong mga maling ginagawa sa buhay dahil nakukonvict ka ng naririnig mong pagtuturo, you believe and repented, so you confess your sin, and after that, nagpapabautismo ka. Hindi po pwedeng mauna to, wala namang preaching. Kinakailangan po, ito po yung mga sequence ng pangyayari sa buhay ng tao, kaya sila ay nagpapasubmit sa baptism. Kaya iba nagpaparibaptize eh. Pwede mo magpapabaptize sila, Pastor, bakit? Hindi ko naiintindihan eh. Nakisama lang ako sa youth camp namin, naglubluban sila, napalublub na rin ako. Hindi ko naman naiintindihan na kanta-kanta kami roon, tapos gano'n na lang. Kaya maintindihan mo, ang good news po, ikaw ay makasalanan, may namatay na kasalanan mo si Kristo Jesus, at manampalataya ka, bibigyan ka na para mag-anak ng Diyos, at kung ikaw mananampalataya, meron ka buhay na walang hanggan. Basta napakasimple ng gospel eh, no? Jesus died for you, you are sinners, therefore, if you receive Him as your Lord and Savior, you will be saved. Acts 1:12, if anyone who receive Him, to them He give Him the right to become children of God, even to those who believe in His name. Yan po yung mga pamamaraan at mga pagkakasunod-sunod kung bakit tayo nagpapabaptismo. Kunin niyo yung, meron tayong outline dyan sa ano nyo, basahin niyo sa Bible yan, nandiyan na lahat yan. Ayan, yan yung mga biblical excerpt and passages para maintindihan natin. Tuloy, brother, ano nangyari? Why they were baptized? Bakit daw? Bakit daw? Ayun ang kasunod yan. Ayun. To put on Christ. Ito kayo, mga unsaved, outside of Christ, yung mga hindi mananampalataya. Babasa niyo yan sa Acts 16:31. At sila po inanampalataya, they are put in Christ. Kaya nga pag ang isang Kristiyano ay tumanggap, o isang tao tumanggap kay Lord, siya po ay napapa sa loob ng tinatawag nating kalipunan ng mananampalataya o yung the Universal Church of Christ, whether you are galing ka sa Catholic Church, Methodist, Mormon Church, Baptist, Pentecostal, Charismatic. So, tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, totoong genuine, nag-repent ka, hindi yung nakisama ka lang doon. Talagang sabi mo, Lord, makasalanan po ako. Naintindihan mo talagang pupunta ka sa hell dahil ikaw ay makasalanan.
galing ka sa Mormon Church no, nagpunta ka dyan sa Panginoon, tinanggap mo siya sa puso mo. Kasi nagkakaisa naman tayo sa pamamagitan ng pananalig natin kay Kristo, hindi naman denominasyon yan eh. So lahat ng unbelievers outside of Christ, tumanggap kay Lord, sila nasa loob na sila ng Panginoon, baptized into Christ. Ngayon, ang resulta niyan, dahil ikaw ngayon nakikristo na at ikaw yung umati ng mga Bible study, nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos sa pagtuturo ng mga pag-aaral, lumalago ka sa doktrina at lumalalim mo yung pagkaunawa sa buhay kabanalan at buhay Kristiyano. The result, the saved person is now in Christ. Siya po ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa 1 Corinthians 5:17, meron pong turo, I heard Pastor Ed Lapis. Meron siyang turo, pakinggan niyo yung kanyang turo sa internet, yung does God change? Nagbabago ba ang Diyos? O binabago ba tayo ng Diyos? Actually, doon po sa turo niya, ang sabi niya ay, ang Diyos, walang pakialam sa free will natin yan. Okay? Kung ayaw magbago, hindi ka pipilitin ng Diyos. Kasi maraming Kristiyano eh. Kristiyano talaga pero ayaw magbago eh. Ngayon, ikaw ngayon, dahil nakakarinig ka ng Word of God, nakukonvict ka, meron kang free will. Sabi ko sa isang tinuturuan ko, gusto bang mabago? Yes, Pastor. Hinihintay ko nga si Lord para baguhin ako eh. Nung pinag-aralan ito rin Ed Lapis, yung mga ganyang tao, ayaw lang talaga magbago niyan. Tagal na sinasabi ng Lord magbago yan, pero ayaw pa rin. Yun ang matitigas ng ulo. Ikaw kasi, binigyan ka ng Lord ng free will, karapatan mo rin at obligasyon mo rin ayusin yung buhay mo. Di ba? So, ikaw ngayon na kay Kristo, kaya, for all of you who were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ, into and with. Imagine mo, nagsuot ka with Christ, no? Nakalagay mo pa rito, what would Jesus do? I'm a born-again believer. I'm a Christian. Tapos sa loob ng bumper sticker mo, if you love Jesus, blow your horn. Natatawa ako sa illustration na to doon sa California. Traffic, no? Boom, boom, boom. Bumper to bumper, sabi ng mga Ilocano ron. Eh, doon sa harapan, ayaw umusad. Sabi nung nasa likod, ang tagal naman itong nasa harapan ko. Pinipindot niya, pipit, pirit, pit, pit, pit. Yung nasa likod, Christian kasi. Yung nasa harapan naman, eh, meron siya nakalagay doon sa likod niya, bumper sticker, oh, if you love Jesus, keep on blowing your horn. Ito sa likod, pit-pit ng pit-pit, 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 pit. Sabi nung nasa harapan, ang tigas naman ng ulo nito. Isang tungkol, hindi niya nakikita traffic. Pit-pit pa rin ng pit-pit. Pag ito, hindi ito tumigil, lalabasin mo ito, masusuntok ko ito eh. Pit-pit pa rin nasa likod, pit-pit, pit-pit, pit. Lumabas talaga ngayon. Sabi niya, hindi ka ba titigil din sa pit-pit mo? Hindi ba nakita traffic, sasapakin kita eh. Sabi nung driver, kaya ako nagpipit dito kasi nakita ko sa bumper sticker ko, if you love Jesus, keep on blowing your horn. Kasi Christian ako, di ba? Christian ka? Ay, gano'n ba? Ay, kuminasay. Ibig gano'n kasi tayo eh, no? Meron tayong mga identification, Christian kuno. Puro bumper sticker, puro sa t-shirt, sa mga bracelet natin, sa mga ulo natin, nilalagay, I'm a believer, I'm a Christian. Pero lifestyle, sumasabi tayo. Amen? Okay, tuloy natin ng Panginoon. Put on in Christ. Ano pang ginagawa? Bakit tayo nagpabautismo? Para sumunod. Sabi ni Peter, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus. Ito na naman po yung doctrine ng mga oneness. Kaya minsan pag dinidibate ko yung mga oneness, so umiikot sila sa akin eh. Sabi sa akin ng oneness, nakita mo ba yan, brother? In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sabi sa akin ng Juanes, tignan mo, name lang ni Jesus Christ, walang God the Father, Holy Spirit yan. Kaya kami, pag nabaptize sa mga Trinitarian churches, nire-baptize namin yung mga convert namin. Ganun ba? O sige, Juanes na rin ako. Sabi niya, hindi, sabi ko sa kanya, mali yung turo ninyo. Dahil ang kausap ni Pedro dito ay mga Hudyo na hindi tumatanggap sa pagkatao at personalidad at pagka-Diyos ni Kristo. Binibigyan din ni Peter to those who are Jews, those Jews who were not believing Christ. Kasi ang kausap niya ro sa Matthew 9:18,
verse 18 to 20, ay yung mga disciples na naniniwala na sa kanya, tanggap na siya. Dito hindi pa siya tanggap. Kaya binibigyan din ni Pedro si Kristo. Kasi pag nanampalataya kay Kristo, alam mo na yung, "They that believe me, I will disclose Himself to me, and my Father will abode in Him." We mean my Father. "And I will give to Him the Holy Spirit." Kaya pag ang isang tao tumanggap kay Kristo, automatic na naiintindihan niya ang Diyos Ama at ang Espiritu Santo na tinanggap niya sa katawan niya. Meron siyang consciousness sa patungkol sa Panginoon. Tinatawag natin God's consciousness. Conscious ba kayo kay God o hindi? Para every moment, every seconds yung ng buhay mo, naiisip mo ang Panginoon. May problema ka, Panginoon. May kaaway ka, Panginoon. Naiinis ka, Panginoon. Nagkakaroon kayo ng ganyang consciousness because of the Holy Spirit. Kaya binibigay sa inyo yung gift of the Holy Spirit. Especially the 9 gifts. Pag nababaptize kayo. So, para sumunod. At pangkasunod, brother, to identify with Christ. Ito, tinuro natin kanina. Death, burial, and resurrection. Para ma-identify tayo sa Panginoon kung bakit tayo nagpapabautismo. Number 4 nakasunod. Ano yung kasunod dyan, brother? To get into Christ. Ayun. You are all sons of God through faith in Jesus Christ. Hindi to baptism, ha? Naging anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. For all of you were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. There is neither Jew or Greek, slave nor free, male or sabi nila, mga bakla lang ang dapat i-baptismo. Hindi, male and female. Male nor female. Ito bang male is female? Female, pa rin babae at lalaki, dapat i-baptismo. Kaya lang, male is male, female is female. Or you are all one in? O hindi pala pwede magturo ang babae. Ay, hindi ka pwede magturo dito, babae kayo. Ano sabi ng Bible? Ang liwanag naman ito eh. For you are all one in? O pag Kristiyano ka, isa lang tayo. Hindi, tuturo kasi hindi daw pwede magturo yung babae. If you belong to Christ, you are Abraham's seed. Ano nangyari yun? Hindi naman tayo Hudyo. Tayo daw ay mga lipinan ni Abraham ngayon. And heirs, according to the promise. Promise kanino? Doon sa Abraham. Kaya nga, meron tayong tinatawag na Abrahamic Covenant, kaya tagusto tayo doon. Sabi ng Panginoon, meron pong isang pastor sa Amerika, ang pangalan niya si John Hagee. Very open siya sa pagsuporta sa Israel. Sabi niya, if America failed to support Israel, patay tayo sa Diyos, sabi niya. Bakit? Meron tayong connection kay Abraham as a Christian nation. As long as we support Israel, God will keep on blessing the nation. Kaya tayo, we pray for the peace of Israel. Meron tayong mga sinusuportahan sa Israel. Kaya naniniwala tayo, tagus tayo dun sa covenant ng Panginoon, may pagpapalayan to get into Christ. Kaso, ano pa kapatid? Iintindihan natin para maunawaan natin. To pledge of good conscience. Pinapatunayan mo dahil nagpapasabit ka sa bautismo na nakita mo ngayon mga sister mo, nilublog ka doon. Sabi mo, mga kapatid, gusto ko na talagang magkaroon ng malinis na konsensya at gusto ko na magpatotoo at maging totoo. And this water symbolizes baptism that now saves you also, not a removal of dirt from the body, but a pledge of good conscience toward God. It saves you by the resurrections of Jesus Christ. Hindi yung saving itself as an act of baptism, but yung pagkabuhay ni Kristo. Dahil kung wala si Jesus Christ, kahit magbautismo tayo, kakaganang pangalan, hindi tayo maliligtas. To pledge of a good conscience. And then last, when? Kailan dapat magpabautismo? They were baptized as soon as they heard the word and were convicted. Katulad nung si yung eunuch, no, Sister Irene. Nung narinig niya at nabasa niya yung Isaiah, prophecy of Isaiah na si Jesus Christ pala yung suffering servant doon, siya immediately na nagpautismo sa tubig. Ano pang sabi diyan, Brad? Those who accepted his message, inaccept muna bago magpabautismo. Yung alin ang inaccept nyo? Yung mensahe. And about 3,000, ang tindi nito, no? 3,000 kagad. Si Peter nagpipreach dito chapter 2 yan
3,000 were added to their number that day. Ngayon, 3,000 na nagpipreach. Ni isa wala nadadagdag. But siguro yung anointing nila nung araw, no? Kaya kailangan natin lumuhod through the power of the Holy Spirit. May acceptance muna ng mensahe bago ng pag-bautismo. Iba kasi bautismo, hindi man tinatanggap yung mensahe ng Diyos. Kaya wala nangyayari sa pagkaintindi sa bautismo. And then last, brother, when they were baptized, sige, tuloy. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. When the people heard this, they were cut to the heart. Ano yung cut to the heart? Nakonsensya, no? And said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Anong gagawin namin ngayon? Masalanan pala kami. Peter replied, repent. Repent means change of mindset. Balitan mo yung pag-isip mo. Kung ang utak mo ay kondisyon ka sa paggawa ng mali, papalitan mo yung pag-iisip. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus. Discuss natin kanina. Nandiyan po yung Jesus Christ, nandiyan yung Holy Spirit, at nandiyan yung God. Kaya may Trinity pa rin dyan eh. Kaya mali yung oneness na sinasabi sa akin na Jesus only. Jesus Christ, forgiveness of your sin, and you will receive, o may give ang Holy Spirit, the promise for you and your children, and for those who are far off, for all who have called the Lord our God will call. Ay, mga tinatawag ng Panginoon, sila po ay, alam niyo ba, bago kayo pinanganak dito, kilala na kayo ng Diyos. So, Sister Linda, ang pangalan mo, Tamura. No? Bago ka pinanganak ng Lord, alam na, yun na pangasawa mo eh, at magiging anak mo eh. Tinawag ka ng Panginoon, for all whom the Lord our God will call. Kaya tinawag ko tayong lahat dito, pagpalakpakan natin ng Panginoon. Ang dami-daming tao dyan. So, si Kondosang, tinawag din ng Lord dyan, alam ko eh. Kaya hindi pwedeng hindi tinawag yan, dahil may plan si Lord dyan eh. So, lahat ko tayong mga tinatawag, dapat mag-submit sa baptism. And then, ano pa sabi dyan, Brad? And now, what are you waiting for? Ano pa hinihintay nyo? Get up, be baptized, and wash your sin away, calling on His name. At that hour, the night, the jailer, ito po yung Acts 16:33, si Pablo, na kulong sila sa Philippine jails, at sila po yung lumindol, at nakawala sila, ito po yung nangyari. Sabi nung jailer, took them and washed their wounds, and then immediately, he and all his family. Tignan nyo mabuti ha, buong pamilya nagpabautismo. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he has come to believe in God and his whole family. So, si Paul at si Silas, nagbahagi sila ng salita ng Diyos doon sa jailer at in-explain sa kanya kung paano maliligtas. Sabi sa kanya sabi nila doon sa tao, what shall we do in order to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you in your entire household. So, we believe na naipaliwanag sa kanyang mabuti ang pananalig lamang kay Jesus ang magliligtas sa kanya. Kaya siya ay nagpabautismo. And last, what baptism does not do? Ano ba yung hindi kayang gawin ng bautismo? Hindi po ito kaya magpatawad ng kasalanan. Kasi, nung tayo Katoliko, papaniniwala natin, tinatanggal ang kasalanan ni sino mang nabautismo at ang mga batang hindi nabautismo ay pupunta saan? Sa limbo, sa purgatorio. So hindi totoo yun dahil pinag-aralan ni Brad Joey kanina, kahit yung anak ni David ay hindi naman wala ng baptism nun. Old Testament yun in the sense na hindi na talaga yung mga bata ay napupunta sa purgatorio, saan lugar, kundi sabi ni David, nandun na siya, hindi siya makakabalik sa akin, pupunta ako sa kanya. Hindi po kaya magpatawad yan ng kasalanan. Katulad yung lalaki nakapako sa krus. Sabi niya, kung ikaw yung Kristo, o ba dyan, ligtas mo rin kami. Hindi naman sinabi ng Lord, di ka muna, ano ba reliyon mo? Katulad, di ka pa pala baptize, hindi ka pwede sumama sa akin sa paraiso. Hindi naman sinabi ng Lord yun, amen? Sabi niya, today, you will be with me in... Hindi po kayo patawad ng kasalanan ng baptism, kundi, if you receive Christ and repent of your sin, God will forgive you of your sin and you will be justified. Pag sinabing justified, napawalang sala
sa magitan ng kasalanan ni Kristo, sa magitan ni Kristo, lahat ng sala natin, inako niya nung siya nakabayubay dun sa krus. At kaya yung pinatawad niya sa magitan ng kanyang kamatayan. Father, forgive them for they don't know what they do. Ang baptism din ay hindi rin baptize na ako, ba't parang may temptation pa rin? Nandiyan pa rin yan kasi ini-entertain mo at nandito ka pa rin sa mundong ibabaw. Na nakikita mo, marami pa rin diyang mga maali-aligid na mga tumutokso sa iyo at gustong daling ka at i-drag down ang iyong Christian walk at upang ikaw ay pahirapan, upang maging ineffective ang iyong Christian life, hindi ka maging matibay sa pananampalataya. Kahit na mapagbautismo kayo ng 10,000 at lublog kayo ng linggo-linggo, kung yung utak nyo naman hindi nyo babaguhin, ganyan pa rin ang tukso, lalapit at lalapit pa yan. Sabi nga nila, tukso, layuan mo ko, ikaw naman lumalapit doon. Hindi natatanggal yan kahit na mapagbautismo tayo ng 10 milyon beses. It does not free from trials, yung mga pagsubok. Sabi nila, pag nabaptize ka daw, tanggal na daw yung mga trials. Hindi totoo yun, nandiyan pa kayo mga trials eh. Nawawalan ka ng pera, problema yung mga anak mo, business, relasyon. Area ng buhay natin, may mga pagsubok talaga para, iba naman kasi yung trials yan concerning baptism, hindi naman po connected yan dyan. Dahil ito po yung trials ay more on building our faith or our character. Yung mga area ng buhay natin kung bakit inaalaw ng Lord ang trials. So what baptism does not do, it does not forgive sin, does not remove temptation, does not free from trials. Why some baptize today? Two common reasons. Bakit po tayo nagpapabautismo? Outward sign, say it with me, outward sign of inner grace. Inward grace. Ano pa kasunod yan ba, Joey? Outward symbol of inward reality. A genuine conversion. Kung totoo kang tumanggap sa Diyos at sinasabi mo, Lord, gusto kong mabuhay para sa iyo at mamatay para sa iyo. Ayoko na sa ganitong buhay, pagod na ako, sawan-sawa na ako sa pandaraya, tulad ni Mateo. Kaya ako'y nagpapasubmit sa iyong ordinance of water baptism because I want to die with my old self and come up with new life with you so that I will tell to the world I'm a witness for Christ and whatever they would see in me, reflecting the very image of your character. I am Christian. Amen? Amen? Outward lang yan, outward symbol of inward reality. Yung nangyari sa loob. Nangyari sa loob. Amen? Di ba nangyari sa loob? Yung nangyari na ba sa loob nyo? Yung nangyari sa loob, sister, no? Ayan. Binibetat na yung nangyayari sa loob. Kasi puro labas lang pinapaganda nyo, yung loob, hindi nagmaganda. At lang nangyayari ka, sabi ng Lord, nagaganda nyo, yung loob naman, ang pangit, walang nangyayari. Outward. And last, puro lang takaba pa yan. Tapos ito na natin, Jesus baptism. Ayan, si Jesus Christ po, pakinggan nyo, ha? Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him. Inaawat siya ni Juan. Sabi niya, saying, I need to be baptized by you. Dapat ikaw magbabaptize mo sa akin dahil banal ka eh. Ako, makasalanan ako eh. And do you come to me? Jesus replied, let it be so now. Mangyari nawa ito. It is proper for us to do this. To fulfill all righteousness. Then John consented. Umayag din si John. To fulfill all righteousness. Siguro tanungin natin, bakit ba si Lord nagpabautismo rin? Marami pong questions. Pwede nating sabihin din na siya rin ay naging model natin. Bagamat siya ay Diyos at walang sala, nagpag-submit sa baptism, tayo mga sumusunod sa Kanya, ganoon din. At there are so many aspects na bakit nga ginawa niya yun. At ano pang sabi dyan, Brad? As soon as Jesus was baptized, He went up. Tama ba yung English nito, brother? He went out. Went out. Ibig sabihin, nandun sa loob, lumabas, umangat, lumabas. Ibig sabihin, nasa loob ng tubig nga. Nakakuha nyo? Went out of the water. Or in the water, or up the water. Ibig sabihin, galing sa loob ng tubig. Nakalublob talaga. At that moment, heaven was ano daw? Bakit bumukas yung langit?
And he saw the Spirit of God descending like a dove. Hindi daba, like a dove lang. And lighting of him. So, Spirit, nakita natin dito, Spirit. And a voice from heaven said, "This is my whom I love. With him I am well." O, nandito yung Jesus Christ, the Son. Nandyan ang Spirit, the Holy Spirit. At nandun yung voice ng God. The Holy Trinity is busy, no? Working dun sa baptism ni Jesus Christ. Kaya nakita natin dito, we are Trinitarian. We believe in the Holy Trinity. Kaya hindi tayo oneness. Pag meron tayong Pentecostal persuasion, hindi tayo oneness, hindi tayo kulto, okay? Next. Ano sabi diyan? As they traveled along the road, they came to some water na naman. And the eunuch said, "Look, here is water. Why shouldn't I be baptized?" 38. And he gave orders to stop the chariot. Then both Philip and the eunuch went down. Big sabihin, bumaba doon. Into the water, and Philip baptized him. When they come up out na naman, ayun, salitang come out eh. Came up out. Kanina went up out, di ba? Ito came up. Talagang galing sa ilalim. Umaangat, lumaalis of the water. The Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but he went on his way, rejoicing. So I have here that excerpt from Dr. Robert Murray, 12 reasons why baptism is not essential for salvation. Kasi maraming nagtuturo, pag hindi ka baptized, impyerno ka. Sinabi ko na sa inyo kanina, ang dahilan kung bakit, meron pa akong materials dito. Hindi ho. Dahil ang baptismo ay outward symbolism of inner conversion. Halimbawa, katulad yung ating pinag-aralan ng nakaraan, yung Heaven's Gate and Hell's Flame. Construction workers silang dalawa, nagtatrabaho sila doon sa building. At that very moment, sinare ng isang constructor doon sa kasama niya, tumanggap naman, genuine conversion, bigla lumindol, nahulog silang dalawa. Patay. Pagkising silang dalawa, nasa heaven sila. Bakit? Kasi nga, genuine yung pagtanggap sa Diyos, totoong nanampalataya at naintindihan kung bakit siya kailangan tumanggap kay Jesus. Siya ay makasalanan, hindi niya kaya ligtas sarili sa anong mabuting gawa, dahil lahat ng mabuting gawa niya ay walang kabuluhan sa Diyos, ay lahat ay parang maduming basahan. Kaya siya ay tumanggap kay Lord at siya ay naligtas. So yan po yung ating materials. Alas 12 na, tayo pong lahat ay manampalataya at manalangin. Sa August 13, yung mga papabaptize ay sumama sa bang beach yun, Sister Irene? Anong paano ng beach? Ako, aray, sakit naman dun. Hindi, pag-usapan natin yan, may oras pa naman tayo. O aray ba o oysur? O agoy. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa mga ilang katuruan, bagamat maikli at mabilis. Meron po kami mga naintindihan at na-discuss kanina, lalo na sa mana time, na ito pong pagpapabautismo ay mahalaga at inutos niyo sa amin. Bagamat ito'y hindi magdidala sa amin sa langit, pero dahil kami tagapanampalataya ng anak ninyo, nagpapatuto ito, Panginoon, na kami may gustong mabuhay ayon sa kalooban ninyo na may kabanalan at tunay na pagpapasakop sa kautusan at katulad ng karakter ng anak ninyo, Panginoon, na merong total submission sa kalooban ng Diyos Ama. Sino man po sa amin lahat na hindi pa bautismado ng tubig, kayo po ay handa at sumunod at magpatotoo sa mga anghel at sa mga kadiliman ng buhay namin ito para kay Jesus at para sa Kanya lamang. We will live a life of holiness, willing to submit to the rulership and leadership and lordship of Christ. And Lord, help us to do this according to your perfect will, be it unto us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Praise the Lord.